Pagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabalik sa ating pong ginagawang daily devotion at ang verse po na aking pong mabasahin dito po sa Genesis 31 verse 1 to 10 po. At dito po sa talatang ito may pamagat po na nilayasan ni Jacob si Laban. Verse 1 po, nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakumkam na niya ang lahat ng ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat ng kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalikan na sa lupain ng iyong magulang at kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan na ni Jacob si Rachel at si Leah. Nagtagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi na niya, napansin kong iba na ang tingin sa akin ng iyong ama. Hindi tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon ay dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binago ang kabayaran sa akin. Ngunit hindi ako pinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng iyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nananaginip at nakikita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Amen. Dito po sa binasang talata ko pong ito ay bibigyan ko po ng kaunting exhortation po. Kasi meron po sadya naman po mag-i-exhort sa amin. Gusto ko lang po bigyan ng kaunting din itong aking nabasa sa talatang ito. At sinabi nga po dito na nalaman po ni Jacob na sinasabi po ng kanyang mga bayaw na lahat po na kinakamkam na niyang lahat yung pong kayamanan ng kanyang magulang. At napasin din po ni Jacob sa kanya pong biyanan na nagbago na po yung pagtingin sa kanya. At makikita po natin na sinabihan po ng Panginoon si Jacob na magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Yung po sinabi ng Panginoon, makikita po natin yung kabutihan po talaga ng Panginoon na kapag po tayo nasa matuwid at sumusunod po sa kanyang layunin ay hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Dapat po yung mga salita po ng ating Panginoon na nakasaad po dito sa Biblia. At sinabi din po ni Jacob dito na 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Makikita po natin talaga dito na kahit po sa buhay ni Jacob na kung tayo po talaga ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At sinabi nga dito talagang hindi po pinahintulot ng ating Panginoon na tayo maapi. At sinabi po dito sa Isaiah chapter 41 verse 10 po na sinasabi po dito na don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. I will strengthen and help you. I will hold you with my victorious right hand. Kita po niya yung pangako ng Panginoon. Talaga pong maasahan po natin at makikita po rin natin po dito sa binasa ko pong verse na ito na 1 to 10 na kung gaano po yung pagmamahal ng Panginoon kapag po tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi po tayo pababayaan. Hindi po tayo iiwan. At tulad nga po ng sinabi ko dito sa Isaiah chapter 41 verse 10 po.
totoo po yung pangako ng Panginoon at nakita po naman natin dito sa talatang ito na ang ginawa po ng Panginoon ay ibabalik po si Jacob sa lupain po ng kanyang mga magulang at saka mga kamag-anak. Dito po natin makikita na kailanman po ay hindi tayo po pabayaan ng Panginoon kapag po tayo ay tapat naglilingkod sa Kanya. Glory to God po and God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 31 verses 11 to 15. Ito po ang nakasaad. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mong lahat ng mga barakong kambing. Lahat sila ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupang ito. Umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan ang turing niya sa amin, ipinagbili niya kami at nilusta ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Yun lang po, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 31 verse 16 to 18. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak, gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Sinakay siya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 31 verse 19 to 21. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead. Dala ang lahat niyang ari-arian. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ang akin pong lang i-exhort ang Genesis 31 verse 1 to 21 po. Doon po ay makikita po natin kung gaano kabait ang Panginoon po sa atin. Sa kabila po ng kabutihan na ginagawa po natin sa kapwa natin. Kahit po yung kapwa natin masama po yung ginagawa sa atin, sa kabila ng kabutihan na ginagawa po natin sa kanila na kabutihan, pero minsan yung kapalit po nun masama pa. Pero ang kita po ng Lord yung kabutihan ginagawa po natin sa kanila. Kaya napansin ko po dito sa chapter na ito na ganyong kabuti po ang Lord, na talagang dadalhin ka ng Lord kung saan magiging payapa ang buhay mo. At sinasabi din dito na pinakita rin niya sa panaginip na kung ano yung dapat na kanya. Talagang pinabalik siya kung saan nadon yung mga lupain ng kanyang magulang, nadon yung mga kamag-anak niya. Siguro nga para ma-secure na ng Lord na si Jacob ay safe talaga, tsaka yung family niya. Sinama rin niya yung family niya eh. Kaya doon pa lang napakalaking tulong talaga ng Lord, lalo na pag gumagawa ka ng kabutihan talaga. Kahit na gawa ka pa ng masama, patuloy ka pa rin gumawa ng kabutihan dahil hindi ka pababayaan ng Lord sa kabila ng mga nangyayaring sa ating buhay na lang. Kahit sa ating buhay na lang,
Kaya sobrang salamat at tayo ay sa ganitong gawain nakakapagpatuloy, natututo tayo. Nabubuksan ng puso't isip natin na dapat pala gano'n ang ating gawin sa kabila ng mga nangyayaring negative sa buhay natin. Yun po, at salamat po ulit sa bawat isa at muli po magandang gabi po muli. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 31 verse 22 hanggang 25 po. Makaraan ng 3 araw nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at tinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng gilid. Pagkaraan ng 7 araw, ng gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya na huwag pagbantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda. Sa kaburulan, nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng gilid. Amen. Dito po yung makikita ko po sa buhay ni Jacob, yung pagprotekta po ng ating Panginoon. Dahil siya rin po ay tagapasunod ng ating Panginoon. Kumbaga nandun din yung faith ni Jacob sa ating Panginoon, nandun na rin po yun dahil sa pagbasbas ng kanyang ama sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Jacob sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon, pinoprotektahan din po siya ng ating Panginoon sa mga panganib na pwede mangyari sa kanya. Ganon din po sa atin, no, kung tayo talagang mananalig at hindi mawala ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, may kita po ni Lord yun na pwede rin po tayong protektahan ni Lord. Huwag lang po tayong bumitaw sa pananampalataya sa Kanya. Sa pananampalataya natin, ibibigay din po ni Lord kung ano po yung hinihingi natin sa Kanya. Kung kaligtasan man yan o grasya o kung ano man ang gusto natin mangyari sa buhay o hinihingi natin sa ating Panginoon, basta huwag lang po tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay mag-share po ako ng Genesis chapter 31 verse 26 to 38. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinglang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana hinihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa salyo ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataon mahagkan ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito." Amen. Gabi po sa ating lahat. Aking po may share ngayon ay nagmula sa aklat na Genesis chapter 31 verse 30 to 33. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik kang umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking Diyos? 31. Sumagot si Jacob, "Natakot po ako na baka hindi nyo pasamain sa akin ang inyong mga anak." 32. Ngayon, kung makita ninyo ang iyong mga Diyos, sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang narito ng mga kamag-anak natin. Tignan nyo kung may roon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Rachel ang kumuha ng Diyos-Diyosan ni Laban. 33. Hinalughog ni Laban ang tulda ni Jacob, ang kay Leah, at gayon din ang 2 aliping babae. Ngunit hindi nila nakita ang kanilang mga Diyos
Pumasok din siya sa tolda ni Raquel. Amen po sa pagkakabasa ng banal na salita. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Ang ibabahagi ko po ngayon ay mula po sa Genesis chapter 31 verses 34 to 38. Sabi po rito, but Rachel had taken the household idols and hidden them in her camel saddle. And now she was sitting on them. When Laban had thoroughly searched her tent without finding them, she said to her father, "Please, sir, forgive me if I don't get up for you. I'm having my monthly period." So Laban continued his search, but he could not find the household idols. Then Jacob became very angry and he challenged Laban. "What's my crime?" he demanded. "What have I done wrong to make you chase after me as though I were a criminal? You have rummaged through everything I own. Now show me what you found that belongs to you. Set it out here in front of us, before our relatives, for all to see. Let them judge between us. For 20 years I have been with you, caring for your flocks. In all that time your sheep and goats never miscarried. In all those years I never used a single ram of yours for food." Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang gabi po. Ito po ngayon ay Genesis chapter 31 verse 39 to 42. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan. Sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupuglaw ako ng init at ng lamig sa gabi. At ang pagkaantok ay tumataka sa aking mga mata. Nitong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita 14 na taon dahil sa iyong 2 anak. At 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kaupahan na makasangpu. Kung hindi sumaa sa akin ng Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac, ay walang pagsalangsang, palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kanya kagabi. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, RCCI family, at nasa Genesis chapter 31 na po tayo. Dito po sinabi na nilayasin ni Jacob si Laban. Dito po na sa chapter 31 ay dito po yung talatang ito, yung pinakita na yung relasyon ng hindi maganda sa kanilang pamilya. Pero may papakita rin po rito sa chapter na ito yung kahalagahan ng pagsunod natin sa ating Panginoon. At alam niyo po, ang Diyos ay may control sa lahat ng mga nangyayari sa mga tao. At katulad nito, dito sa Genesis chapter 31 verse 1 to 21, na dito nag-command ang Panginoon kay Jacob na lisanin niya na itong lugar na ito, no po, na maari sapat na sa ating Panginoon yung paghihirap na pagbayaran na ni Jacob sa kanyang paglilingkod doon sa kanyang tiyuhin. Yung kanyang mga naging circumstances nga po doon sa nakaraan, no, na verse na dahil ito sa kanyang pagsuway, bunga po ito ng yung paghihirap ni Jacob dito. Bakit niya dinanas to? Dahil po sumuway sila doon, gumawa din sila ng pandaraya ng kanilang ina. Kaya nga po, gumawa tayo ng mabuti at masama. Lahat po itong ng bagay nito ay may kalakip na kung gumawa ka ng mabuti, mabuti rin ang bubunga sa iyo, no? Kung anong ibig sabihin, kung anong iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin, no? Kaya dito dinanas niya itong mga paghihirap, yung paglilingkod niya ng ilang taon, no? 20 years halos siya naglingkod dito sa kanyang tiyuhin
ay napagbayaran niya na yung kanya, siguro yung kanyang mga nakaraan na pandaraya, no? At dito rin po natin nakita yung ang ating Panginoon sa gitna ng kapangitan na sitwasyon na minsan iniisip natin bakit nangyayari ito. Kung hindi natin naunawaan ang plano ng ating Panginoon sa buhay natin, maaari pangit itong sitwasyon sa buhay natin. Pero tandaan natin na anumang nangyayari sa sitwasyon natin, paminsan siguro masakit kung hindi natin kilala ang ating Panginoon na bakit sa masasamang sitwasyon o bakit niya pinapayagan ng masama sa buhay ng isang tao, ay ito yung kaparaanan niya. Hindi natin ganun maunawaan, no? Maintindihan bakit pinapayagan ng ating Panginoon yon. Pero ang nais kasi rito nung ating Panginoon ay madakila siya. Siya sa higit sa lahat sa mga nangyayari sa buhay ng tao, kung i-apply natin to sa buhay natin, bakit tayo dumadanas ng kahirapan, bakit tayo dumadanas ng pagsubok, nais ng ating Panginoon na madakila natin siya, no? Na siya higit sa sa hirap ng buhay natin, nandoon siya namamagitan at siya ang may kontrol ng buhay natin. Dahil dito si Jacob ay pinili ng ating Panginoon, no? Subalit kung hindi natin mauunawaan to, nasa atin pa rin to, nasa buhay pa rin to. Kung tutusin to ni Jacob sa paghihirap niya, pwedeng hindi niya sundin ang Panginoon pero andun pa rin yung nandun siya kasama siya sa pinili siya ng Panginoon, no? Na may magandang plano nga Panginoon sa kanya, kaya nilakaran niya ito. Itong dalawang ito naman, kung bakit nasabi na bakit pinapayagan ng Diyos yung mga masasamang gawa para madakila ang kanyang pangalan, no? Dahil dito sa dalawang mag-asawa na ito, nalingid kay Jacob na mabuti, no, na pagbayaran niya, na mabuti yung kanyang, maganda man ang kanyang maganda yung kanyang naging mabuti siya. Itong dalawang ito sa kabila ng lahat, itong dalawang naging asawa niya nagkasambuatan dahil ninakaw nila yung Diyos-Diyosan ng kanilang ama, at ito yung naging dahilan kung bakit nagalit sa kanya at hinahabol sila ni Laban, no? At dito po sa verse 22 naman, dito sa sinabing hinabol ni Laban si Jacob, kung matatanda natin sa chapter 20 sa buhay ni Abraham at ni Sarah, dun sa kanilang pagsisinungaling, di pa ba na si Abimelech ay nagpakita sa panaginip ni Abimelech, nagpakita ang ating Panginoon kay Abimelech upang mabigyan na mabala, no, na hindi niya magalaw si Sarah noon. Dito po kung mababasa natin, matatanda natin dito halos dito sa chapter 3 verse chapter 20 po verse 3 dito, no? Sabi niya, natatakot po ako baka patayin niya ako. Halos dito po kung natatandaan natin, nabanggit po ito ni Abraham kay Abimelech. Bakit sabing gano'n, no? Na dito sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na, no? Dito naman sa sitwasyon dito, binalalaan ng ating Panginoon at nagpakita siya sa panaginip ni Laban upang palalaan din, no, na hindi niya magawa yung masama niyang balak para kay Jacob, na malayang nasa kanilang pagkikita ay hindi manaig yung kanyang masamang balak doon kay Jacob, na kayang pagandahin ng ating Panginoon ang anumang kapangitang sitwasyon, no? Kung i-apply natin sa literal na buhay. Di po ba sa nangyaring iyon, sa pagbigay ng babala ng ating Panginoon kay Laban, ay sinabi ni Laban dito, tinanong niya si Jacob, sabi niya,
tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at tinakas mo pang aking mga anak na para mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Halos alam niyo, mababasa po natin ito doon sa chapter 20, sa buhay po ni Abraham at ni Sarah, no, na sa pagpapatuloy po dito po sa chapter 31, dito sa verse 1 to 21, ano man pong kaguluhan na nangyayari sa buhay ni Jacob, nandoon ang proteksyon ng ating Panginoon sa kanya, na walang itong dingid sa kanyang kaalaman. Itong dalawang ito ay gumawa ng hindi maganda laban sa kanilang ama. Ito yung pagnanakaw ng Diyos-Diyosan ng kanilang ama, na paminsan pinapayagan ng ating Panginoon. Minsan na nakakapagtanong, bakit kaya pinapayagan ng Diyos yung mga ganitong nangyayari sa buhay natin, na sa atin po bilang tao pang ang hirap tanggapin, no? Na masama dito, masama na nangyari doon, pero pinayagan ng ating Panginoon yan upang mas madakila natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, na gayon din ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa Panginoon. Dito na kumbinsin ng ating Diyos na lisanin ni Jacob yung lugar nito ay nilalaban upang bumalik siya doon sa lugar na ipinangako, lugar na pangako, doon kung saan, di po ba, doon lugar ng kanilang magulang. At ito nga, dahil sa kasamang ito, nais ko lamang pong magbigay ng verse dito po sa chapter 1 to verse 1 to 21. Ang sabi rito nga po sa New International Version dito sa Romans 8:28, sa kabila ng kaguluhan na may nagkakasabuhatan, literal natin i-apply sa buhay natin. Meron po ba kayo nadanas na kayo ay parang pakiramdam nyo, pinagkakaisahan kayo, mga kaibigan nyo, kung sino pa man po na gumawa ng kapangitan? Ako po relate dyan, na pagkaisahan ako, na kapag nagsabuhatan yung mga ate ko, dalawang ate ko, may kapatid kami sa una na dinala nila, nagpagawa sila ng fake birth certificate, dinala nila yung pilido namin upang mabenta po yung lupa't bahay namin, na mas, kasi po magkaiba po kami ng father, at doon din po ako nagkaroon ng galit doon sa mga kapatid ko, dahil ilang beses na nilang ginagawa sa amin. Pero mabuti ang Diyos, kasi minsan nagtatanong ako, bakit kaya pinapayagan ng Diyos yun? Hirap na ako, bakit kaya nangyayari yan? Pero alam niyo, wala po ako rito at hindi ako din makakapag-share ng Word of God kung hindi masasabi ko na mas binigyan ko ng halaga yung salita ng Diyos, na nagtiwala ako sa Panginoon, na imbis naman na igsakin yung galit, na totoo po, no, ang gusto ko po talaga doon na gantihan yung mga ate ko sa kabila ng kanilang panloloko, na bigyan ko na sila ng leksyon. Kaya lang po, nagpray ako, humingi ako ng guidance sa Panginoon kung ano ang kanyang plano at ano po ang gagawin ko. At kinomport ako ng ating Panginoon na naunawa ako. Hindi ko alam na bakit ko napanatag na lang ako at hindi ko nagawa yung masamang iniisip ko laban doon sa mga kapatid ko, dahil sa isang banda, mga kapatid ko pa rin naman sila at kaduko. Kaya po, aalisin ka ng Panginoon dahil sa pangit na sitwasyon na yun, dahil mas maganda pa yung plano niya. At naunawaan ko at hindi po rito makakapag-share kung hindi po mas nadakila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, na bigla na lang ako napanatag at nagtiwala ako, bahala na, at mas masaya ako kaysa doon sa nakuha nila. Matagal na yun, ubos na yung pera nila, pero ang kabutihan at biyaya ng ating Panginoon na hindi na ubos. Parang dito po sa t-shirt ko, sabi rito sa 2 Corinthians verse 12 to 9, di ba ba? His grace is enough. Sa RCCI din po ito sa RCCI, unang attend po namin ng anniversary. Kaya po ang tanda natin dito sa verse na ito, isang paalala na sa kapangitan at kadiliman ng ating buhay, na
sa buhay natin, no, nandoon yung kontrol ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala at huwag tayong manahan sa ating sariling kakayanan na ang Diyos ay laging na pumapagitna sa kabila ng kaguluhan at mas upang madakila ang kanyang kapangyarihan, upang makilala natin ang ating Panginoon. At dito sa verse 22 po, no, hanggang 42, alam niyo po, halos similar po to, na halos parehas to sa buhay ni Abraham at ni Sarah doon sa pagpakita sa panaginip ni Abimelech upang babalaan Abimelech ang Diyos, upang babalaan si Abimelech na tungkol sa kanyang hindi na kanya, no, na bablalaan siya. Ganon din si Laban, nagpakita ang ating Panginoon sa kanya upang babalaan din to si Laban sa kanya hindi magandang balak. Di po ba napakabuti ng ating Panginoon na dahil sa masamang iniisip ni Laban ay nung nagpakita sa kanya ang Diyos na bago lahat, nagkaroon siya ng pagtanggap, no po. Kaya yung hindi ko naman po mapapahaba, sorry po, napakabilis po ng oras na po. Subalit ang nais lamang parating ng ating Panginoon na lahat ano man nangyayari sa buhay natin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Dahil alam niya na ikaw na pinili niya, may purpose siya sa buhay mo. Kaya magpatuloy ka lang, kapatid, dahil ang ating Panginoon ay lagi kanyang sasabahan. Diba sabi nga doon sa Isaiah 41:10 na do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you with my righteous right hand. I'm sorry po na sa mga bata. Thank you po, and God bless you all. Genesis chapter 31 verse 43, 44, 45. At sumagot sila Ban at sinabi kay Jacob, ang mga anak na babaeng ito ay aking mga anak, at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin. At anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila? At ngayon, halika gumawa tayo ng isang tipan. Ako, ikaw na maging patotoo sa akin at sa inyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig na pinakaalala. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa umagang ito ay sa Genesis chapter 31 verses 46 to 48 na sinasabi, pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at tumayo sila roon sa tinumpok ng mga bato. 47, pinangalanan ni Laban ang tinumpok ng mga bato na Hegar sa Haduta, pero pinangalan ito ni Jacob na Gadi. 48, sinabi ni Laban, ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Gadi. Supurin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po. And God bless you. Genesis chapter 31 verse 49 to 51. At midya pa sapagkat kaniya ang sinabi, pantaang ng Panginoong ako at ikaw. Bag nagkakahiwalay tayo, kung pahilapan mo ang akin mang anak, o kung makasawa ka sa iba bukod sa aking mang anak, ya wala tayong ibaang kasama. Tignan mo ang Diyos, ya sakis sa
akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang bunto ito at ang batong nakakalalang ito na aking inilakay sa kinta natin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Aking pong babasahin ang Genesis chapter 31 verse 52 to 55. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinagkaalang-alang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nachor, ang Diyos ng ama nila ay siyang umahatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa na ayon sa katakutan ng kaniyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay. At sila'y nagsikain ng tinapay at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban at hinagka ng kanyang mga anak na lalaki at babae at pinagbasbasan at yumaon at umuwi si Laban. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Sa kabanata ito ang desisyon nagtao ang Panginoon ang laging nakagabay at una nating iniisip bago tayo gumawa ng desisyon. Dito din ay pinaalala ang respeto sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay may sariling pag-aari, respeto sa ating sarili, bawat pamilya ay may katungkulan. Amen.